Hi guys! Ngayon, nandito naman tayo sa panibago natin video sa Christian Garden. Guys, ngayon, ang ituturo ko sa inyo is itong tips na mga sasabihin ko guys is para to sa mga baguhan guys na gusto magparami ng bougainvillea. Itong mga sasabihin ko dito is ito yung mga ginawa namin guys na kung paano kami nag-umpisa sa paghahalaman sa bougainvillea, kung paano kami nagparami, paano namin maintain yung mga bougainvillea, paano namin sila pinapaganda. Ito guys, kung makikita nyo din sa gilid natin. Ito yung mga bougainvillea guys na dito kami nag-umpisa. Itong mga bougainvillea na to yung binibili ni mama sa online. Kasi guys, nag-umpisa na din si mama ko sa sa pag-online. Doon siya namimili ng mga bougainvillea na i-grap niya guys. Tapos mga ipupunla niya. Dito yung nag-umpisa. Sa mga ganito lang siya kalalaki. Then, ang mga ginagawa kasi namin dito guys, kaya na parami namin itong mga to guys is yung mga pinapakita ko sa inyo kung paano mag-trim sa mga grafted, yung mga maintenance na tinuturo namin sa inyo guys. Doon yung lahat dito puputulin to guys. Dito mga to hanggang dito, hanggang sa may matira na lang na tatlo, ito diyan. Kasi itong dalawa na to, pwede niyo na to yan ipunla. Tapos madadagdagan naman pag nabuhay yun, another putulan naman kayo pag lumaki. Then ito kasing pinutulan nyo dito, 'di ba nag-iwang kayo ng 3 buds. Diyan tutubo yung mga saga guys. Ito nga guys, may tumutubo na siya agad siyang sanga oh. Ayan. Yung mga sanga na yan, pag humaba ulit yan, puputulan na naman yan. Yan yung inano namin na parang principle. Principle ba tawag dun ma? Kung paano kami nag-umpisa. Ito mga ganito. Ganito lang siya kalalaki guys. Kumbaga isipin nyo lang kung 2 dangkal o wala pang 2 dangkal guys. Ito guys, kung mapapansin nyo, ganito lang siya kalaki. Tapos yung namimili pa kami sa online kasi guys, ang mga paso na ginagamit doon is hindi ganito kalalaki. Kung mapapansin nyo itong paso na to guys is malaki kasi to. Ang siniship lang nila sa mga guys, ganito lang mga kalalaki. Mapapansin nyo guys, maliit nga lang to no. Ayun guys, may pangalan pa nga Coffee Batik. Ito yung mga ni mama, mga mother plant niya na ngayon na lumaki na. Dito na sila nagumpisa sa mga ganito. Tapos ganito na sila kalalaki. Kasi guys, pagka masyado kasing katulad nito, malaki tong lagayan niya. Pag malaki kasi, syempre dagdag yun sa bigat. Tapos sa laki ng space na makakain sa box. Kasi naka-box yun guys pagdadating Kaya syempre, pag mas malaki ang box, mas malaki ang matako sa space, mas mahal ang babayaran mo sa shipping. Kaya ganito ang ginagamit nila guys. Yan guys, ito nga, established na yung mga nakatanim dito na bougainvillea. Then yung iba kasi guys, ang ginagamit nila is yung mga ganito kalalaking paso. Ito, mapapansin nyo to. Malalaki sila kumpara dito sa kulay black na maliliit lang. Pero kasi sabi ko kanina, pag ganito nakalalaki, medyo mahal na yung shipping. Then, syempre, madadagdagan yung bigat nila kasi mas maraming laman. Kaya, mas prefer namin guys kung mamili kayo ng pagbibili nyo guys na ganito lang kaliliit para mas makamura kayo sa shipping. Pero dapat established na yung nyo guys. Tanungin nyo yung seller kung established na ba siya dito sa ganito kalalaki. Baka kasi, pag tinanong siya guys is bagong lipat lang pala dito. Syempre hindi pa yun ganong nakakano yung ugat niya. Tanungin nyo guys kung established siya sa maliliit na ganito guys. Then pasensya na nga pala guys dahil tulad ng sabi ko sa iba kong vlog dati na magsi-ship na kami ng katapusan ng March. Hindi naman po kasi namin inaasahan na marami pala mag-walk-in dito na pupunta. Kaya baka ma-postpone muna yung pag-ship natin guys sa ibang lugar. Mas priority po muna natin yung mga mag-walk-in. Kasi po, marami na po kasi na-schedule po ngayon na pupunta po itong katapusan ng March. Kaya, kung po, tutusin, paubos na nga rin po yung bago namin in ICU. Kaya, kung makikita niya po guys dito, may nag-ICU na naman kami ng panibago para dun sa mga susunod pa na batch. Kasi po, ngayon po, na po kami ngayon nabibili na po. Yung galing pa pong Pangasinan, Negros, Tarlac, Negros, di ba Negros pa? Hindi sobra naman layo yung Negros sa'yo. Ano pala yun? Ano yun? Naga City. Ayun, Naga. Naga. Hindi ba Negros, Naga? Tapos Nueva Ecija. Di ba may Nueva Ecija? Nueva Ecija, Pangasinan. Pangasinan guys. Yun, Pampanga, Bataan. Marami na kasi pupunta na go-walk-in. Tapos karamihan guys, Maynila. Mayroon nga din guys, pupunta sa susunod na mga linggo, taga Laguna naman. Kaya, mas priority muna namin sila guys kaysa yung mga mag-ship muna kami. Kasi kung pagsasabay-sabay namin yung walk-in tapos ship, hindi na kami guys, kumbaga mauubusan kami kagad ng isusupply kasi hindi namin kayo supplyan lahat. Kaya kung kaya nyo pumunta dito guys, mas maganda kasi mas mauuna kayo mabibili kasi mas priority namin kayo guys sa mga walk-in kaysa po sa mga mag-ship.
Yung mag-ship guys, baka sa gagawin na lang namin yun pag medyo ano na, pag wala na ganong pupunta dito guys, para mas maano namin kayo, ma-accommodate namin yung required nyo. Tapos yung mga gusto nyo guys, hindi kayo ano. Kasi guys, kung tutusin lang, yung binibenta namin, halos ganito na kalaki guys, nabibenta na sila kagad eh. Dapat kasi, tulad nung sabi ko dun sa may video ko sabay, paano pakapalin yung mga ganito, dapat guys, pinuputol na namin to para magsanga-sanga. Eh, kaso ang nangyari, hininto namin kasi nga, nung time na yon kinabukasan may pumunta na 30 piraso yata yung binili galing Tarlac, no? Galing Tarlac guys, yung namili noon, 30 piraso, layo pa. Kaya hininto na namin yung 3 oras ang biyahe guys. Kaya ano naman kami, imbis na putulin namin to, pinabayaan na lang namin sila na ganito. Sinabi na lang namin sa kanila na sila na lang yung mag-trim para doon ako mapal sa kanila. Kasi hindi mo naman pwede guys na ibenta natin sa kanila guys ng ganito lang kalaki. Nakakahiya naman guys, galing pa sila sa malayong lugar tapos bibili sila guys yung ganito lang kalalaki. Kaya pinabayaan na lang namin sila. Kasi kung isipin mo naman guys, may bulaklak na kasi sila eh. Ito, patubo na. Ayan. Kita ba guys? Ayan, ipakita mo yan. Ayan, may bulaklak na yan sila. Ayan, ito rin. Ayan, may mga bulaklak na yan sila. Tapos, napansin namin guys, ang mabilis kumapal, tapos mabilis mamulaklak is yung mga orange wonder, tapos orange moonlight sa mga pinunla namin. Yun yung mga mabibilis mamulaklak. Mga Vera. puti, vera, yung mga mabibilis sila mamulaklak. Yellow, may mga bulaklak na yan. So ngayon guys, ipapakita ko naman sa inyo kung anong mga dapat nyo gawin. Kunwari, naka-order na kayo sa online, 'di ba? Then ang mga lagayan nila is ganito kalalaki. Ang ginagawa kasi namin dito guys, kadalasan dumadating sila dito is mga 1 week no ma? Mga 1 week bago dumating o wala Hindi, pa. Ano ngayon, Webes? Oo. Ang kay yung inorderan natin na kararating lang ngayon nung Lunes lang yun. Nung Lunes, so 4 na araw lang. 4 na araw. 4 O na guys, tatlong araw. sabihin natin na dumating sa inyo guys ng 4 to 6 days dumating. Kasi kung minsan guys, yung iba, katulad ng LBC, yung ibang ano natin is medyo mabagal kasi nga, 'di ba, pandemic sa Maynila that time nung nag-order pa kami kaya mabagal talaga. Itong mga ganito guys na bougainvillea is syempre sa tagal ba naman na sa loob ng box, itong mga dahon niya is nawawala. Yung asinsanga na lang talaga siya guys, na stick na lang siya. Sabihin natin stick na lang na ganito nakatayo. Pero kung titingnan nyo, kung babaltan nyo man or sisilipin nyo, buhay pa siya. Pag ganun, huwag kayong matakot guys na maano. Kasi yun, pwede pa yun makasurvive. Ilagay nyo lang siya sa lilim, huwag nyo siya papaarawan na. Lagay nyo lang siya sa lilim, tapos diligan nyo, pabayaan nyo siya na siguro mga 3 days para maka-recover. Then makikita nyo, yung mga buds niya, may tumutubong mga sprout. Pag may nakita na kayong mga sprout guys, di ba, stick to. Then na-cover na siya. May nakita na kayong mga patubong talbos, sprout, mga ganun guys. Yung dito sa taas na to, pwede nyo na ito putulin. Yung sinasabi ko sa inyo, pag titrim nyo, 1, 2, 3, yung 3 buds, okay na yan. Pwede nyo na putulin dito. Pag putol nyo dito, di ba mahaba pa to. Pwede nyo pa yung putulin sa gitna. Pag putol nyo sa gitna, yung pinutol nyo na yun, para mas mabilis nyo siyang maparami or mapakapal, mas maganda kung marunong kayo, i-graft nyo. Kaysa yung ipunla nyo siya ng ICU or yung sa may tusok-tusok. Kasi total bago pa lang naman yun. Hindi siya pwede gawin yung sa pinakita ko sa isang vlog ko guys na nagtusok lang tayo sa seedling tray. Kasi mga bata pa tong ano. So kung mag-ICU naman kayo ng yun lang yung gamit nyo, medyo mahirap kasi lalo na kung hindi pa kayo sanay. Mas suggested ko, manood kayo kung paano mag-graft. Kasi sa pag-graft guys, mas mabilis nyo siyang mapapakapal. Mabilis nyo siyang mapapalaki. Maparami. Kasi guys, pag nag-graft kayo, sabihin nyo lang na 1 month, makapal na yan. Meron na mga ano yan, may bulaklak, mahaba na yung sanga niyan. Pwede nyo na putulin yun. Yung pinutol nyo na yun, pwede na kayong mag-ICU doon kasi kakapal na lang kakapal, doon na mag-uumpisa yun. Then pag nakapabahay kayo sa ICU, doon na yung mag-uumpisa, may rooted na kayo. Pag may rooted na kayo, gawin nyo na yung tinuro namin sa inyo guys na yung sa mga ganito palang kaliliit, tinitriman na. Yung tinrim nyo doon, pwede nyo pang gamitin. Kumbaga wala talagang tapon guys. For example naman, meron kayong galing sa LBC, di ba, dahon na lang. Parang mamamatay na siya. Or sabihin natin, sige, parang ano na siya talaga, tuyon-tuyo na siya. Sabi mo, steam na lang. Steam na lang guys. Tapos kung minsan may mga bali-bali pa kasi di natin maiwasan sa delivery is yung may mga matutumba. Sorry guys, may tumawag eh. Hindi nyo maiwasan guys na may matutumba guys pagka nagdi-deliver kayo. Kaya syempre, yung mga bali na yun, ang ginagawa ni mama is inaano niya.
kumbaga ginagraft niya guys yung mga natutumba. Kuwari, ito, nag-tumbling to guys, may naputol dito. Itong may natumba dito, itong ano na to, pwede nyo itong i-graft. Kuwari, ito, naputol. Tapos, sabi nyo na ano kayo sa seller na ganito, bakit ganyan? Hindi naman din kasi kasalanan ng seller yun guys, kasi sa may shipping yun eh. Dun sa pag-ship nung, kuwari, LBC, kasalanan nila yun kasi nga hindi sila ano tawag ito, hindi maayos yung pagdadala nila. Pero kung gano'n, meron pa naman kayong remedyo na magagawa. Huwag nyo itatapon yung stick na naputol. Pwede nyo yun i-grab. Kasi dati guys, yun yung ginagawa ni mama eh. Pagka nag-ano siya, nagpa-online, di ba syempre, kasagsagan na ng pandemic. Maano, namimili na si mama sa online, tapos mabagal pa yung shipping, tapos kuminsan hindi pa maayos. Syempre dumadating kay mama, bali-bali na. So, wala naman din magagawa si mama. Alangan naman magreklamo siya dun sa seller. Hindi naman din halos kasalanan ng seller kasi maayos naman yung pack niya. Oo, edi ang ano na lang kasi madiskarte din naman si mama that time. Yung mga puputol is ginagraft niya. Kasi that time nag-graft na kami nun guys eh. Pero itong mga talbos na to, kadalasan, ito pwede na to i-graft. Yan, ito yung mga ginagamit ng mga hustler na guys, yung mga magagaling na talaga mag-graft, ito mga malalambot na to. Yung mga talbos talaga. Ako kasi guys, total, hindi pa naman kasi talaga ako totally magaling kasi may namamatay pa rin sa mga graph ko. Ang mga ginagamit ko is yung mga ganitong brown. Kasi para hindi siya malambot. Pag ito kasi talbos guys, malambot to eh. Kaya, well, kung magaling na kayo mag-graph, madali na lang to, mas maganda ang mapabuhay nyo dito guys eh. Kasi napapanood ko sa iba, maganda pag talbos. Ang ayoko lang kasi sa talbos guys, malambot. Kaya hindi ako gumagamit ng talbos. Pero si mama ko guys, nag-graph din siya ng talbos. Si mama kasi guys, sanay na eh. Ako hindi pa ako hindi ko talaga masasabi magaling na ako sa pag-graph. Kaya, ano pa rin, dito pa rin ako sa alam kung kaya ko guys. Then ngayon, pagka naano nyo na, di ba, na-graph nyo na siya, napakapal nyo na. Pag napakapal nyo na yun, taliman nyo lang. Kasi kami guys, pagka kung gagawin siya mother plant okay lang kahit na wala na siyang bulaklak. Di ba? Nandito siya nakatanim. Pagka nandito na siya nakatanim, tapos nakita nyo buhay naman, di ba? Wala namang problema. Ilagay nyo na siya sa lilim, tapos maghanap kayo ng paso. Kung meron kayong paso na plastic, mas okay. Kung may paso din kayo na clay, okay lang din. Basta mas maganda, mas malaki dito. Tulad nito guys. Meron ditong parang balde na maliit. Tama ba? Oo, balde to guys na maliit. Ito yung ano, pag dito sila galing. Okay. Tulad nito. Wala na ito na, wait lang. Wala lang sila na may Dadiloktok. Ayun. Sige, naka-play na. Ito guys, tulad ng sabi ko kanina, pagka nasa ganito na siya, tapos mas maganda kung may lilipat nyo siya sa ganito kalaking lagayan. Pero, di ako kunwari, pinutulan nyo na siya dito guys, pinutulan nyo na dito. Tapos, ito tinanggal nyo na, ginawa nyo, pinang-graph nyo. Yun dito sa baba, hintayin nyo muna na makarecover siya, kasi pinutulan nyo siya dito eh. Kaya hintayin nyo muna na magsanga-sanga dito, then pag naka-recover na siya, alam nyo na talaga na stable na siya, ilipat nyo na siya dito sa mas malaking lagayan. Ha? Para kasi ang purpose kasi nito guys, kaya natin siya nililipat sa mas malaking lagayan kasi nga mas mabilis siyang lumaki. Mas mabilis yung ugat niya, kumbaga yung ugat niya guys, mas mabilis kumalat kasi nga maluwang, malaki. Then ang mangyayari kasi doon, pag nilipat mo siya sa mas malaki, yung mga dahon niya, ano yan siya guys, parang wild, mabilis lalaki yan. Ang ano naman doon, okay lang yun guys. Huwag kayong kung gagawin siya mother plant okay lang siya na mag-wild. Kasi ang purpose niya kasi talaga is mag-propagate. Doon tayo mangunguha na pang propagate natin sa kanya. Kaya wag kayong okay lang kahit na wala siyang bulaklak, hindi natin kailangan 'yon kasi pang mother plant yan natin eh. Kaya okay lang na okay lang na walang bulaklak. Kasi nga the more na pinuputulan niyo di ba nagwo-wild siya. Then tinitiliman, may kinukuha kayong mga pang-propagate sa kanya. The more na nagsasangay, nagbo-bush yan. Pag alam niyo na makapal na talaga siya, kunwari, may example tayo dito guys. Ito guys, ito maraming beses na naputulan kung mapapansin nyo guys, ayun may mga putol na yan. Then kita nyo to, diba, kumakapal na siya. Ayan o. Makikita nyo guys, ito mga pinutulan to, itong mga dulo na to, mga dulo-dulo na yan, pinutulan yan. Ito pa o. Ayan. Ito pa. Ang dami, ito guys, kung makikita nyo, ang dami ng talbos. Ito mga ganito guys, maganda to gawing mother plant. Pero, kunwari, ayaw nyo na siyang gawing mother plant kasi marami na kayong, ito, purple tanglong. Marami na kayong purple tanglong, ayaw nyo na to gawing mother plant.
ang ano nyo, pwede nyo siyang gawing, pwede nyo siya pabulaklakin. Kasi kumapal na yung mga ano nyo guys eh, marami na siyang sanga. Di ba nga katulad ng sabi ko, the more na mas maraming sanga, the more na mas maraming bulaklak. Kasi bawat sanga niya, doon tumutubo yung mga bulaklak niya. Kaya dapat, pag magbebenta kayo, siguraduhin nyo na makapal na. Pag hindi pa siya makapal, yun yung muna gamitin yung mother plant para kumapal siya. Then mag-establish, gumanda lalo. Then yung mga pinutol sa kanya, yun yung gagamitin nyo, ICU, yung sa mag-graft, root grafting, dun yung pang-propagate nyo. Katulad guys, so makikita nyo, ang daming bulaklak nito. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano namin tinitriman itong mga ganito na. Ito kasi guys, tapos sa itong triman. Siguro last week namin ito triman eh, mga last week. Ang dami ng bulaklak. Ang dami niya ng bagong patubong bulaklak guys, itong mga ganyan no. Lahat ng mga talbos, kamo na bago. Lahat ng bagong talbos guys, May bulaklak. may bulaklak. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo guys na wali, may bulaklak siya dito na mahaba, nag-wild siya, may bulaklak na. Sabi natin sobrang daming bulaklak niya. Putulin niyo yun. Kasi Tampon nito. ito guys, oh, sample nito sabi ni mama. Ito, may bulaklak na to. May bulaklak na to ah. Mamaya ipapakita natin sa inyo kung paano ito triman to. Ayun oh. Sabi kasi ng iba, nakakapanghinayang daw tong mga to. Gusto nilang putulin. Pero sa amin kasi, hindi kami nanghinayang dito kasi alam namin na mas gaganda pa lalo yung bougainvillea, mas kakapal pa lalo. Kaya, pero nakadepende na rin yun sa inyo guys kung gusto nyo kasi yun yung maintenance namin dito sa garden eh. Yun yung ginagawa namin para kumapal, tapos mapabulaklak yung bougainvillea, magparami, mag-propagate. Kasi hindi naman din sayang yung puputulin nyo guys eh. Kasi itatanim nyo rin siya eh. Hindi naparami nyo pa din, napaganda nyo pa yung rootstock nyo. Itong ano nyo, itong puno pala, rootstock tuloy. Itong mga to mamaya puputulin natin yung mga bulaklak na yan. Kita nyo yung mga patubo pala na ganyan. Ito kasi guys, mother plant to eh. Wala kaming pakialam sa bulaklak. Ang gusto lang namin is yung mga sanga. Kasi mother plant to eh. Pangpunla lang talaga ang trabaho niya. Then pagka ayaw na namin siya gawing mother plant, kasi makapal na siya sobra, then marami ng sanga, eh pabubulaklakin na namin siya. Tapos doon namin siya ibebenta. Yun naman ang purpose nito. Kaya, at saka kaya ako rin kayo tinuturuan guys. Kasi para alam nyo rin guys kung paano talaga kami dito umaano. Kumbaga tinuturuan na namin kung paano kami nag-umpisa, kung anong ginagawa namin. Para alam nyo rin guys na ano, alam nyo rin gagawin nyo kung bakit gusto nyo rin mag-umpisa ng ano nyo, sarili nyong pag-garden. Alam nyo kung paano paparamihin. Kumbaga lahat na ng ano guys, tinuturuan na namin sa inyo eh. Paano mag-graft, lahat mag-alaga ng bougainvillea. Kaya guys, kung meron pa kayong mga gustong matutunan, kunwari like, bakit hindi namumulaklak yung mga bougainvillea? Ganon, sabihin nyo lang, i-comment nyo lang sa baba guys kung gusto nyo magawa tayo ng mga ganong content or example pa ng ano ba mas maganda, nakatanim sa lupa o nakatanim sa paso. Mga ganon lang guys, i-comment nyo lang sa baba. Gagawa natin ng mga video yung mga yon, kaya abangan nyo. Kung meron pa kayong mga gustong gawin natin content, i-comment nyo lang lagi sa baba. Kasi lagi naman kasi ako nagtitingin ng mga comment guys, kaya ano yan, active ako lagi sa mga nagko-comment. Salamat nga pala guys dun sa mga sumusuporta nga pala sa atin na lagi nagko-comment dyan na ano. Ang gaganda ng garden. Laging tumatawag ka mo. Tapos guys, mga laging tumatawag, mga matatanda guys na tuwan-tuwa daw sa akin. Salamat po sa ano, pagsuporta. Then ngayon, tapos na tayo sa paano kami nag-umpisa. Ipapakita namin sa inyo kung paano naman mag-trim. Paano namin itong mga mother plant na to, paano namin sila kinakalbo. Totally kalbo. Kasi guys, ano eh, tulad ko kalbo. Kasi guys, ano pala, bago ko pala umpisan, dalawang klase pala ang bougainvillea guys na ano. Meron kasing bougainvillea na pag tinalbosan mo siya, ano, pare, ito example nito. Chitra to eh, di ba? Chitra cream. Chitra cream, to. Ang mga chitra kasi. Ito guys, example ko sa inyo itong chitra cream tapos itong orange wonder. Itong chitra cream, pag ito tinalbosan mo lang siya dito, ayan, tinalbosan mo siya dyan guys. Ang magsasanga sa kanya, dito lang sa ibabaw. Siguro sabihin mo na may 3 o 4 na magsasanga dyan. Yun lang yung magsasanga sa kanya. Hindi siya magsasanga dito. Kaya ang payo namin, di ba, laging sagad dito, or hindi naman sagad, mag-iwan kayong 3 buds, then putol. Kaya namin sinasabi yun, kasi itong katulad ng chitra cream, pag nagtalbos lang kasi dito na siya sa taas. Mabilis kasi siyang umanubin. Mabilis kasi siyang humaba guys. Itong mga chitra cream, chitra batik, chitra india, dark one, yun yung mga mabibilis mag-wild talaga totally. Ito namang orange wonder. Ito, pag tinalbosan nyo siya dito, makikita nyo doon sa may baba niya, ang dami niyang talbos. Ito kasi yung mga bushy na bougainvillea guys. Yung mga... Hindi pa natin natalbosan yan, Ben. Oo, ito nga hindi pa natatalbosan kasi kakalbuhin pa nga natin to eh. Ine-explain ko lang na pag ito guys tinalbosan nyo,
marami yan sa baba dito. Hanggang dito yan. Pwede nyo yan, ano yan. Kasi magsasanga yan. Hindi siya tulad ng Citra cream na pag tinalbosan nyo lang is sa taas lang yung magsasanga-sanga sa kanya. Ang mga example ng mga nagbubush guys, itong Orange Wonder, Orange Moonlight, Purple Tanglong, mga karamihan guys, Tanglong, Butterfly, yun guys, yung Chili Red yata, hindi ba? Mabilis din umaba ang chili red. Mabilis din daw Yung umaba ang ano, Chili Red Formosa, guys. yung mga Yun, Formosa Formosa. guys, Formosa. Alam niyo yung mga maliliit na dahon? Kadalasan yun yung mga nagbubush. Yung mga maliliit na dahon. Tapos sa mga malalaki naman na dahon guys, yun naman yung mga mabibilis na lumaki. Kumbaga mabilis siya mag-wild. Kaya dapat, pag nagpuputol o nagtitrim kayo, is sagad. Ito nga, pinutulan namin guys, kung makita nyo yung putol na to, mga halos na yan, mabibilang nyo lang yung niya, tapos dito. Yung sagad-sagad kasi, nag-ano kasi to guys mahaba. Hindi siya kumakapal, kung baka pahaba siya. Hindi siya tulad ng ibang bougainvillea na Orange Moonlight na maraming sanga. Ito, pahaba siya. Kaya dapat ang putol nyo sa kanya, alam nyo, para mapakapal nyo. Tara, ngayon, pakita natin guys kung paano kami magputol. I-ready ko muna to. Ayan, ngayon guys, si mama may gustong mag-trim nito. Kasi para daw makapag-focus daw ako sa pag-explain sa inyo kung paano mag-trim. Ayan. So, pakita natin. Ayan. Sige, triman mo na ma. Ayan guys, so makikita nyo yung may mga bulaklak talaga na yan, no? Tinatanggal na yan ni mama. Kasi nga, sabi ko kanina, wala kayong pakialam sa bulaklak. Kasi ang purpose nilang is pang-propagate. Ayan guys, so tanggal yung mga bulaklak niya. Kailangan dito. Ayan guys, so kita nyo yung malaking-malaki na yan. Maya na. Dito. Sige, mamaya na daw. Masyado malaki. Mataba ang sanga eh. Ayan, oh. Ayan, kita nyo yung mga bulaklak guys, tinanggal talaga. Ayan. Kasi ang sanga lang na yun ang gagamitin natin. Ito. Yan, mga yan lang. Ito Itong mga to, pwede natin to i-ICU. Tapos itong natira dito na mataba guys, ayan oh, kung makikita nyo. para Yan. magbilog siya. Ayan. Pahaba siya dito kanina eh. Di ba pahaba siya? Kung napansin nyo, Pangit siya, pahaba siya dyan oh. kung napansin nyo daw guys, is nag-ano siya, kumbaga nag-wild siya dito. Kaya ang ginawa ni mama, pinutol niya para Bilog. magbilog. Yan. Ayan. Yan sa sunod na bulaklak. Oo. Ito pa. Saan tayo? Sunod, purple tanglong. Ayan. Tanglong. Itong purple tanglong guys, kung mapapansin nyo, ito yung sinasabi ko na mabilis magsanga. Sabi ko, kumbaga mabilis siya guys, magsanga-sanga mga talbos. Ayan guys, so may mga baby siya na sprout. Ayan. Ito, nung kailan lang namin ito tiniman guys? Last 2 weeks? 3 weeks? Mga yung unang punla natin. Yung sa punla nung nakaraan na nakakuha na ICU. ngayon. Yung binibenta na natin ngayon. Ah, Mga 2 months and a half na. 2 months and a half na pala. Oo. Matagal na rin pala. Mga 2 months and a half na daw Ito pala na to yung guys gawa na niya. tiniliman. Ito na yung nangyari sa kanya. Nagkapal na naman siya ng panibago. Kaya ngayon, bibilugin natin siya uli. Titiliman natin siya uli. Ganyan. Ayan o. Kung mapapansin nyo nga din pala guys, wala siyang bulaklak no. Mas okay itong ganito kasi parang hindi kayo manghinayang na putulin. Yung mga walang bulaklak na ganyan. Kasi minsan kasi pag may bulaklak na yan, ayaw nyo nang putulin kasi nga sayang, ganyan. Nung nag-iwan lang ako ng 4. 4 na buds. Oo. Ayan guys, nag-iiwan na daw si mama ng 4 na buds pa nagtitrim. Ayan o. Gamay na kasi ni mama yan guys, kaya putol na lang siya ng putol eh. Eh tayo, ako kasi hindi pa ako hindi pa ako totally sanay. Inaasa ko pa lang yung skills ko sa bougainvillea. Kaya kailangan ko pa rin talaga ng ni mama para Kasi guys, nakakapanghinayang naman kung mapuputol kayo tapos sobrang sagad, di ba? Yung parang wala nang tutubuan ng sanga. Ayan o. Kung mapapansin mo, unti-unti na siyang bumibilog guys. Ayan. Pag bumilog yan, kakapaluli yan. Then pag ayaw nyo na siyang gawing mother plant, yun, pwede nyo siya pabulaklakin kasi marami na siya sanga, marami na siyang bulaklak na lalabas. May natirang ganyan, be. May mga maliliit. Ayan guys, iniwan daw ni mama itong mga Hindi. maliliit. Nakita mo yung maliliit na yan na inaiwan? Oo. Putulan ko yan para magsabay-sabay. Puputulan pa din pala yan guys, kahit pero yung hindi na maliliit. gagamitin sa ICU. Oo. Putulan ko yan para magsabay-sabay sila magsanga ulit ng Oo. panibago. Yan. Yan o, tinan mo. Ilapit mo. Ayan guys. Kinukuhaan ko ng mga talbos para magsabay-sabay sila bilog. Oo, yan. Kasi Kasi yung mga bata daw daw na ganyan guys, is hindi na siya pwedeng gawing ICU. Mga masyado nang maliliit talaga, yung mga maiiksi. Tinalbusan ko na lang, tinalbusan ko na alas lang parang para talbos na sabay-sabay lang. sila lahat magpanibago. Para sabay-sabay daw sila magsanga tas mamulaklak. Ayan. Ayan. Yan. Ayan, binilog talaga guys, so para makita nyo. Pakita mo yan sa sunod pag ang resulta niyan. Ay, sige guys, i-update ko kayo dito para makita nyo kung anong magiging itsura nila.
Ito guys, so marami pa dito. Ayun, nagwa-wild na talaga to mga yan. Ayan, Ano to siya? Violet September. Violet September daw to guys. Ito pala ang bulaklak niya, nag-iisa. Oh. Violet September. Ito na. Oh, ito na guys. Putulan na ni mama. Ayan. Isa pa pala guys, kung gusto niyo na nga pala na na gawing mother plant din. Kunwari meron na kayong, dito guys, itong Violet September, lumaki na talaga siya. Then gusto niyo siyang itanim sa lupa. Pag tinanim niyo kasi sa lupa, doon mas mabilis siya mag-wild. Sa Marami kang makukuha. Marami kang makukuha doon, Tama, pangpunla, pag tinanim mo siya sa lupa. Dito kasi guys, wala kami ganong mapagtaniman dito eh. Kaya nakaano sila, mga nakapaso. May awa ang Diyos, makakuha tayo sa bukid. Oo guys, makalipat tayo sa bukid guys para Medyo mas marami. maluwang. Marami. Kasi dito sa pwesto namin medyo masikip kasi dito kaya puro mga nakapaso lang para madaling malipat. Kasi at saka guys, hindi kasi sa amin to lupa dito. Parang ano lang kami dito, parang caretaker. Kaya hindi kami pwede magtanim ng mga malalaking bugimbilya. Imagine mo, pinaputulan ko para Ayun, bumilog na. Ayan guys, so mapapansin nyo daw, binibilog pa ni mama. Ayan. Para kahit hindi Putol. na natin siya gawing mother plant, pambenta na, pwede na kasi Oo. bilog na siya. Ayun guys, pwede na siya to pambenta. Pagka ito, nagkasanga-sanga na, pwede na siya pambenta kasi mamumulaklak na yan eh. Mabilog na siya. Lagyan nyo na ng fertilizer yan para mabilis kumapal, tapos mamulaklak. 21G. 21J na pink. Tama ba pink? Oo, pink ka. Ang 21 pink naman guys, ang 21J na pink, maraming buds yan. Kaya kayo nang bahala kung gaano kasagad ang ano nyo. Kasi alam nyo naman ang 21J, maraming dahon yan. Kaya, ayan o, putol talaga. Ayan o, mga ganito. Ayan o. Kumbaga kanina ang kapal-kapal yung kinalbo na. Ayan. Makikita nyo yan sa susunod guys, dito marami ng bagong sangayan na tutubo. Kaya mas lalong gaganda. Ang 21J kasi guys, napansin ko pataas ang ano niya guys ang tubo niya. Para siyang mga dark one, chitra, puro pataas. Yung dark one naman, kumakalat ganito, bababa, parang Uy, yung dark one may tumataas din. umasang kung kaya na maganda, sobrang ganda ng bulaklak. Oo, Kaya sobrang ganda kasi ng bulak ng dark one guys, kung nakita nyo lang. sobrang ganda ng bulaklak ng dark one. Ito sobrang Ito guys purple tanglong uli pero ang kapal na. nakailang putol na to eh. Pangatlo na to siya putol. Kumbaga sa halaman si mama yung barbero. Siya yung taga-kalbo lagi. Kawawa eh. Oo. Kawawa ang mga Kawawa mga bugimbilya pag si mama nag-trim. sagad. Pero pagkatapos naman nun, ang ganda naman na magiging resulta sa kanila. Kaya, ayan guys, sumansin nyo, wala din siya ganong bulaklak ko. Kasi pa mother plantan talaga. Pagka gusto nyo may gawin tayong content guys, i-comment nyo lang sa baba. Kunwari, gusto nyo silang paano mag-ano ng bugimbilya, paano sila pabulaklakin, bakit di sila namumulaklak, anong dahilan. Mga ganun guys, comment nyo lang para at least natutulungan nyo rin ako guys na mag-ano ng content. Pwede rin kayo mag-message sa akin sa cellphone number, nasa description naman guys. Din sa mga gustong pumunta, nasa baba din sa description yung location natin para hindi na kayo mahirapan maghanap. Ayan. Ayan guys, kakalbuhin na talaga, yun na, wala na. Ito guys, ang dami na natin nakuha. Itong mga to guys, ito na yung mga gagamitin sa ICU. Ayan Ayan ito guys yung mga gagamitin natin. Ayun guys, ay magpasama na tita ko ngayon sa mga vlog ko. Ayan guys, kung makita nyo kanina, di ba ang wild niya ngayon. Bilog na. Ngayon bilog na siya. Diyan ako magaling mag-defend Yan. ng bilog. Si mama daw guys, hindi siya marunong magupit sa tao ng pabilog. Pero pag sa halaman, kaya niya bilugin yan kahit gaano pa kabilog. Hindi ba yung yung mga Japanese Icos, bush. mga Japanese bush. Japanese bush, guys, mga pandakake, yun, magaling mo si mama magbilog, maghugis, yung paikos, yung mga paikos pa, mga balite, guys, kung alam niyo yun. magaling ako doon magbilog. Si mama magaling magpabilog-bilog niyan. Oo, kasi guys, hindi ako ganong pag ako kasi nagupit niyan, kundi oblong, poknat eh. Hindi pantay eh. Magkakapoknat yung halaman eh.
Kasi guys, kung makikita nyo, akala nyo madali lang, pero pag kayo na nagupit dyan, akala mo, makakalbo mo na yung buong puno. Aminado ako guys, kahit ako din, nahihirapan din ako mag-trim na ganyan. Kasi ng pabilog. Pero kung mag-trim lang talaga ng bougainvillea, kaya. Pero pag yung pabibilugin, kailangan dyan si mama para ano. Kasi kung minsan oblong ang gawa ko eh. Aminado din ako dun. Yan, kaya si mama din ang pinatrim ko dito para maganda. Ang purpose na ito pwede na ibenta. So guys, ang purpose na nito, itong mga to, tapos na silang gawing mother plant, pwede na sila ibenta. Gagawa ng panibagong mother plant. Oh, tapos yung mga, itong mga tinalbos natin, yung mga kinuha natin, pag napabuhay, gaya, yan naman ang susunod natin gagawing mother plant. Yan, itong mga to. Kita Yung mo mga to. gawin natin mother plant. Kita mo to. Saan? Pagka hindi nag-ayos ang puno, ayusin. Ayan, oh, isa pa pala na tip sa mga nagtatanim. Yung nakatabingi. Pag alam nyo nakatabi na yung puno, itayo nyo siya kasi pagka hinayaan nyo siya nakapahiga, ang tubo niya guys is pahiga na, hindi na siya patayo, hindi na siya pataas kumbaga. Ayos na. Hindi na siya pantay. Hindi siya maganda tingnan. Maganda siya tingnan kung malaking puno sa daga, tapos nakapahiga, malaking puno, yun okay lang kasi parang yun yung ano eh, parang siyang ginawa mo siyang bonsai pag ganun. Pero kung mga ganito lang kaliliit guys, tapos pinahiga nyo, hindi mag-a-align yung ano niya, pagtubo niya. Kumbaga pahiga na siya tutubo. Kaya mas maganda kung tinatayo nyo ng diretso. Ayun guys, oh. Kalbo na naman. Kawawa naman 21J. Kuminsan din guys, kahit ako, kuminsan pag ako inutusan ni mama nag-trim, kuminsan kahit ako minado, nanghinayan din ako putulin. Pero kasi wala eh, mas lalo silang gaganda pag tiniraman mo. Ayan. So ngayon guys, tapos na natin ipakita kung paano ang mga tips natin guys sa mga pag-uumpisa sa pag-garden, hindi pa pag-garden, sa pag-uumpisa nyo sa bougainvillea. Ngayon guys, kung gusto nyo pa ng mga ganitong content, i-comment nyo na sa baba. Then magsabi kayo kung anong gusto nyo na gawin namin. Kunwari, gusto nyo yung mga pagpapabuhay sa mga mga ganun lang guys, i-comment nyo lang. Tapos salamat nga pa sa mga sumusuporta dyan sa akin guys.